Hello guys, what's up? And welcome back again sa ating channel, BMO Gamer. Yan, for today's video, sasagutin lang natin yung request nung ating isa sa mga subscriber. Nag-request sila ng content na yan, paano daw ba magpaparami ng skill shard at saka ng MU coin. Actually, hindi tayo kasi spender kaya medyo hirap din tayo sa pagpaparami nito. Pero magbibigay lang tayo ng tips dun sa mga gustong magparami ng skill shard. Saan nga ba nakukuha tong mga skill shard na to? Itong skill shard ito. Yan. Itong, asa na yung skill shard na? Ito, ang dami. Meron na ako 172 saka 15 na skill shard. Yan. Ginagamit ito para magpa-level ng ating skill. Yan, para sa ating skill. Kasi yung skill na napa-level ko na dito sa aking skill na napa-level ko ay ito level 3. Dito tayo sa yung pinaka main natin na ginagamit. Itong Pyroblast, yan, level 4 na yan. Guardian Soul na yun, Soul Barrier. Ito yung ating defense. Pina-level 4 ko na siya. Tapos itong Blizzard, hindi ko na napa-level 4 kasi kulang pa yung ating skill shot. Tapos ito, level 2. Hindi ko pa rin siya napaparami dahil kulang pa rin. Hindi po siya napapa-level 3 dahil kulang pa rin yung aking skill shard. So ito yung skill shard na kailangan natin. So unahin natin tong skill shard. Kung saan nga ba nakukuha itong skill shard. Yan. Una, syempre, makukuha mo yan kapag meron kang skill book. Pwede mo siyang i-recycle yung skill book muna tayo. Ayan, ito skill. Halimbawa, ito, yung lahat ng mga skill, ito, katulad nito, itong Yeti King, skill siya ng skill book siya ng elf. So, kapag ni-recycle mo siya, bawa, re-recycle natin siya, ang bibigay lang niya, isang piraso lang nitong skill shard. Isang piraso lang siyang skill shard. Yung level 3 nito, siguro mga tatlo yung level 3 nito. Hindi ko lang alam. Kasi hindi ako nagre-recycle nito. Binibenta ko kasi yan para sa MU ko. Pero dito muna tayo sa skill shard. So, yan. Number 1 yan na source ng skill shard. Yung yung pagre-recycle ng mga skill book. Skill. Ng mga skill herb, skill stone, skill book. Yan. Yan ang mga isang piraso lang makukuha mo dyan. Pero pag ito namang skill quartz, ang i-recycle mo, bawa magre-recycle tayo skill quartz, isa pa tong salvage pala to, salvage. Pag magsa-salvage ka nito, skill shard ang bibigay niya. So inaano ko itong binubus, inaano ko, tinutulungan ko mag-toss itong summoner to. Kung halimbawa mag-aano naman tayo, pangalawang source ng ating skill shard, kung bawa magsa-salvage tayo, ayan, sa-salvage natin itong skill quartz. Itong skill quartz, 30 o 15 lang siya, dalawa, 30. Sa isang piraso, 15 pieces lang ang maano mo. Ang mahal nitong skill quartz na to, syempre hindi mo yan gagawin. Pero kung marami ganyan, okay lang. Kung talagang Pero saan ba nakukuha tong skill quartz na to? Mahal nito. Pwede yan mabili dito sa store ng dito sa ito skill quartz ng 50,000 diamond 50,000 bound coin. Pag bumili ka niyan 50,000 isang piraso,
Tapos sa salvage mo siya. Pag sinalvage mo siya, makakakuha ka lang ng 15 pieces na skill shard. Kaya kung gusto mo makaipon na mabilis nun, ipon ka ng ipon talaga ng bound coin para makabili ka ng skill quartz. Pero kailangan mo rin naman kasi itong skill quartz para makapagpa-level ka ng ano mo ng skill mo. Yan. Pero kung sobra yung ganito mo, sobra-sobra yung ganito mo, pwede mo siyang i-salvage para maging skill quartz. Kung mataas yung requirement ng skill quartz na kailangan, ng skill shard na kailangan mo. Pangatlong source ng skill shard ay dito sa Celestial Chamber. Buti meron tayong Celestial Chamber. Ito nakuha ko na yun sa akin dito. Ayan, sa Celestial Chamber. Itong 50. Ito mas malaki-laki ito. Kaya kapag meron kayong Celestial Chamber, karirin nyo to. Habulin ninyo itong skill shard dito na 50. Tsaka itong accessory excellent quartz sa accessory. Kahit hanggang dito lang kung kaya ninyo talagang karirin na lahat, di karirin ninyo lahat. Pero mostly hindi naman natatapos talaga to kaagad eh. Nangyayari dito hindi kaagad ngayon na nakukuha ng lahatan. Pero kadalasan nakukuha yan dito sa quest. Yan, pagka mayroon na kayo ng ganito, malalaman mo yun kung halimbawa mayroon check para makakuha ko ng XP nito. Parang XP yung level points nito. May gagawin kang mga quest dito kagaya nito. Quest nito, Devil Square. Kailangan kong pumasok ng Devil Square para makakuha ko ng 120 nito. Itong Master XP, ganun din. Kailangan ko lagyan ng Master XP ko ng ng 1 point para lang makakuha ko yung 120 points. Nasa baba yung weekly. Ito daily to eh. Nasa taas. Ito nasa baba weekly. Nagawa ko na to kapag forge na ako ng relic. Tapos 5 times trading hall sa trading hall, nagawa ko na siya. Ito hindi ko pa ito nakukuha kasi medyo mahirap makatagal ng wizard kasi tayo kaya medyo matagal. Mahirap makatagal ng 3 minutes doon. So, kung takbo ka lang ng takbo naman doon, mahirap din. Kaya kailangan lumalaban ka rin kahit paano. Tapos iniiwasan ko na lang doon yung mga BK na madikitan ko. So, ayun, para makuha mo to, makakakuha ka yung 530 na level points dito. Yan, para hanggang sa makaabot ka dito sa skill shard. Yan, kailangan karirin nyo talaga to pag lumitaw to. Kasi pagka nawala ito, natapos na kasi meron na lang ako natitirang 4 days dito eh. Kasi meron lang tayo dito 15 days. 15 days ba o 14 days? 15 days. Tapos pagka natapos na yung 15 days, ito, 4 days na lang natitira sa akin. Pag natapos na yon, mag-aantay ka na lang ulit ng mga siguro, hindi ko alam kung 2 linggo o 2 weeks o 3 weeks eh. Hindi ko sigurado kung gaano siya katagal kasi hindi ko siya na-obserbahan kung ilang araw siya, kung ilang linggo siya. Kaya ang gagawin ninyo dyan, karirin ninyo yan Celestial Chamber. Celestial Chamber para para makuha nyo yung skill share dito. 50 pieces yan. 50 pieces. Sayang yan. Kaya kakaririn nyo yan. Then, pwede rin kayong bumili niyan ng skill quartz sa trade hall. Ito meron nagtitinda skill quartz. O kaya dito sa Divine Realm. Dito mismo sa Divine Realm. Yan. Dito mismo sa Divine Realm. May mga stall dyan na masisilip ninyo. Pwede kayong mamili ng mga skill quartz doon para salvage para maging skill shard. At syempre yung huli para doon sa mga gustong gusto nyo talaga
Hindi, kung tayo kasi free to play lang kaya hanggang asa lang tayo dito sa mga ganito sa Celestial Chamber. Pero kung gusto mong gumastos, pwede naman tayo dito sa store. Gastos ka na lang dito sa daily natin na saan ba yun? Dito sa recharge. Meron kayong makukuha diyan, may mga skill shard. Dito ba yun? Hindi, dito sa sa iba, sa time pack. Ito sa time. Sa daily pack, meron yan, no? Pag magre-recharge ka, meron ka dito 150. Magre-recharge ka nga lang. Hindi ko lang alam kung magkano to. Ito, 680 diamond. Ayan. 680 diamond. Skill pack to. Ayan, may mga wood pa dyan. Ayan, may mga iba pang mga, may skill quartz, ganun. Yan, dito tayo makakakuha ng mga ganyan. Magre-recharge ka nga lang, talagang gagastos ka nga lang. So, yan yung mga pwede nating maging way para maparami natin skill shard natin. Pero ako talaga, ang inaabangan ko lang talaga lagi is itong Celestial Chamber na to. Ito lang ang source ko talaga. Sa mga free to play, ito lang talaga ang pag-asa natin. Sa Celestial Chamber. Kasi kahit paano meron 50. At sagain mo nga lang talaga na mag-antay dito. Para lang makaipon. Para mapa-level mo yung mo. Yun. Yun talaga ang yun lang way. Wala nang iba. Then, paano daw, sabi naman ng yung sa susunod na tanong natin, sabi nila, mabilis lang na to na ako nagtulog. Wait lang. Napod mo yung ating itong paano daw tayo makakapag ng paparami ng MU coin. So syempre, unang-una ito katulad ng ginagawa ko, nagbebenta ako dito sa trading hall. Kailangan nyo talaga magbenta. Kailangan nyo pa rin magbaka sakali na makapagbenta dito sa trading hall. Actually, ang ginagawa ko nga, binababaan ko lang yung mga nalulot ko, lalo na itong mga ganito, mga skill na book. Todo natin yan ng 3,000 tapos ibenta. Mabilis lang ibenta yan, lalo na to mga jewels na to, jewel of bless, 6. Yan, ginagawa ko kalahati lang siya, hindi ko na siya ginagalaw, hindi ko na binabago presyo niyan, kung ano yung kalahati, yun na. So yun ang mga source natin na pwede natin, lalong lalo na to mga saka yung key. Mabilis lang ibenta yan, tulad nito, dalawa to, benta natin yan. So meron na tayo agad 5,000 plus mabilis lang yan. Kasi itong at saka kin naman, meron naman tayo nakukuha libre naman yan sa daily. Sa daily natin, pag nagde-daily tayo lagi. Na yung daily quest natin. Ito, bababaan ko lang to. Nagbebenta na lang ako ng mababa nito. Hindi ako nagbebenta ng masyadong mataas. 15 nga. Nakakailang balik na nga ito eh. Ayan. Pagka nakailang balik na yan, 15k, ayan. Pag nakailang balik na yan, ginagawa ko na siyang stone. Kaya, yun, magiging na lang siya. Powder. Kung hindi powder, magiging stone. Yun. Pati ito yung mga ganito, yung sa ticket ng Blood Castle, dapat inaano nyo rin yan. Binibenta nyo na rin yan. Gaganyan. Meron naman tayo libre niyan, kaya para mabilis natin mapataas yung ating MU coin, benta na natin yung mga ganyan.
Pumapasok din naman ako niyan kasi meron naman ako nakukuha libre niyan sa akin. Tsaka ito, mahal ito. Interlock. So ginagawa ko na lang yung ano, 13K. Isa lang muna. Sa kasi pagka dalawa ayaw na bilhin eh. Pero ako nakakakuha ko na din isang piraso pwede na. So napuno na yung aking ano. Antayin ko na lang siya na ano. Tapos kapag kayo magbebenta kayo, syempre buksan niyo yung stall niyo. Tapos magpo-post kayo sa ano, yan kung ano yung binebenta niyo dun sa sa global chat. Ayan, para lumitaw ayun, para makita nila yung binebenta mo, para pupuntahan nila yung stall mo. So pagka nakita nila yan, mamaya-maya lang may bibili na niyan. May bumili na yata. Ayan, tulad niya yung i ko nabili na kagad, so meron siyang tax kaya 4.5 na lang nakuha. 4.5 na lang to. So at least meron tayo na benta, di ba? So mabilis lang yan. Yan ang unang-una nating source ng MU coin. Yan, saan pa tayo makakakuha ng MU coin bukod sa pagbebenta dito sa trading hall? Kasi yung mga 200, yung mga 100, mula sa mababang level hanggang sa mag 250, minsan 250 o minsan nga 280 na, wala pa nakukuhang tradable item, di ba? Ang hirap makakuha ng tradable item. Katulad ng mga ganito, kaya mga item na ganito, tradable. Ang hirap makakuha. Minsan nakukuha natin, 'di ba, puro non-tradable pag mababa pa 'yung level mo. So saan ka makakakuha ngayon ng MU coin? Ang sagot diyan, para makakuha ka ng MU coin, para magkaroon ka, sumali ka sa mga event dito sa Guildmaster event. Unang-una dito sa Guildmaster event. Guildmaster event. Sumali ka diyan. Meron yan auction na binibigay sa'yo kapag hindi mo ginamit yung auction mo. Kapag natapos ninyo yung Guildmaster event, meron kang makukuha MU coin. Pangalawa, Siege War. Dito meron din to MU coin. Meron kang makukuha MU coin dyan. Pero kailangan lumaban ka na lumaban dyan. Kailangan maabot ng 300 points mo para ma-receive mo yung ano mo, MU coin mo. And then yung Crywolf Fortress, ito rin, pag natapos ninyo, matapos mo o hindi, depende nyo man o hindi yung tower ninyo sa Crywolf, meron kayong makukuha MU coin. Ano pa? Mga event na pwede natin pasukin para meron tayong libreng MU coin. Etong dito sa cross server, yung War of Gods, ito. War of Gods. Sumali din kayo diyan. Bukod sa MU coin, meron pa yang diamond na non-tradable, bound diamond. Non-tradable lang yung makukuha mo, pero at least magagamit mo yung diamond na yun para makabili ka ng mga item na gusto mong bilhin na diamond ang presyo. Dissension of Gods, yan, pwede rin yan. Kaya lang, ano kasi to, kailangan marami kayo dito na magkakaguild. Dan malalakas dapat ang mga kaguild na kasama mo dito o kaya mga alliance ninyo. Yan. Dito sa 3v3 wala. Ano lang makukuha natin dito, yung credits para sa ano, para makagawa tayo ng glorious set. So, yun po yung ating mga ano, yung mga source na mga pwede nating magkaroon ng mga pre-MU coin. At kung ikaw ay nasa level 350 na, nasa Swamp of Peace ka na, dito sa ano, sa mapa ng Swamp, ayan, Swamp of Peace. Yan. Ang mga golden dyan, na excellent, yung mga excellent item dyan, pag ni-recycle mo, ang bigay sa'yo dyan, MU coin na. MU coin at saka bound MU coin. Na yung tradable coin at saka non-tradable coin, pwede mo makuha dyan sa mga excellent item dyan. Saka dito sa domain 7. Yan, i-rush din ninyo. Kailangan i-rush yung domain 7 ninyo, yung domain dito sa
Dito sa domain, VIP domain 7. Pinili ko kasi yun, mag-teleport ako dun. Yung mga ano doon, yung mga golden doon, yung mga excellent item na makukuha mo tsaka sa boss, pag ni-recycle nyo yun, magiging ano yun, magiging MU coin. MU coin o kaya bound MU coin. So, yun yung mga source na pwede natin pag ano. Saka sipag lang talaga sa pag ano, pag bebenta, lalo na yung mga ganito pag may nakuha kayong mga tradable na ganito, kaya pwede nyo ibenta yon. Kaso puro ng tradable to yun, wala nang non-tradable. Tulad niya, nakabenta na ako ng I. So, may slot na naman tayo sa ano, slot na naman tayo sa ating sa ano natin. Wala na pala, nailagay ko na. So, hintayin ko na lang mabenta yung iba dito. Mabilis lang na maibenta yan kasi pwede naman natin i-shout yan dito. Creation, Jewel of Bliss, Jewel of Soul. Yan. Para alam nila yung pupuntahan nila yung ating stall. So, yun lang. Pag kung gusto niyo talaga mapabilis yung ano, yung mga MU coin, makaipon ng MU coin. Kung hindi naman kayo talaga bili ng bili, ako nga binibili ko lang na mga ano, na mga set ganito lang. Ako, ito hindi ko pa to binili. Hindi, hunt ko lang ito. Hindi pa ako bumibili ng mga set ko na tier 11. Puro hunt ko lang yung ano ko, yung pamalit ko dito. Puro hunt ko lang yan. Hindi muna ako bumibili, nag-iipon na ako ng MU coin ko. Ito, yung, ayan, basura nga lang yan, oh. Yan yung susuot ko. Hindi muna ako bibili, nag-iipon muna ako talaga ng MU coin. Ay, wala. Ako sa salvage. Yun. So, yun lang guys. Yung mga pwede nating ah, maging source ng MU coin. Sipagan nyo lang everyday na pumasok. Ito kasing Guild Master event. 2 beses to. Tuwing 11:30 ng tanghali at saka 8:30 ng gabi. 7:30 ng 7:30 ba? 8:30. 8:30 ng gabi. Yung Guild Master, 2 beses yan. Tanghali at saka gabi. Tapos yung Cry Wolf, every Monday. Every Monday yan, 7:30 din. Tapos yung ah Cry Wolf at saka Siege. Yan yung mga pwede nyo salihan para magkaroon kayo ng MU coin. Sipagan nyo lang kahit na hindi kayo makasakay ng mga ano, okay lang yan. Basta mahalaga. Malalakas talaga makakalaban natin doon. Pero hindi naman yun ang hangad natin manalo. Hangad lang natin MU coin. Kahit ako pumapasok ako dyan, MU coin lang talaga ang habol ko. Yun lang talaga, wala nang iba. Yun lang ang habol ko, MU coin lang. Wala kang ibang habol doon kundi MU coin lang. Ito bound to bound. Kung gusto ko ng MU coin, doon ako sa swamp mag-hunt yung mga golden lock. Yung mga golden nun, yung mga excellent item na dinadrop nun, pag di-recycle, MU coin siya. So yun lang guys, sana kahit paano may nakuha ko yung idea. Para lang po ito sa mga free to play at saka sa mga baguhan na nahihirapang magparami ng skill shard at saka ng MU coin. Yung isa yung mga sa mga tips ko sa mga bago nating player diyan. Lalo na ngayon medyo mahihirapan na tayo mag-merge na yung server. Malapit na mag-merge yung server, mga ilang araw na lang. Magkakaroon na ng mga source ng income, yung marami nang mamimili ng ating mga item. Kaya mas mapapabilis ang pagbebenta natin ng item ngayon. Hindi ako sigurado kung ganun nga mangyayari. O mas hihirap pa o magmamahal yung ating mga mga item. Kaya yun lang ang kailangan ninyo, yung mga free event na kailangan natin. Ito, mga free event. Crywolf, Siege, Guildmaster, at saka yung War of Gods. Yan ang pwede nating
kunan ng mga MU coin na libre. So, yun lang. Sana nagustuhan ninyo itong video natin at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Click nyo po yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod nating video. At yun lang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.